Yung po na binibintang po. Ha? Ano? Ano binibintang pala sa'yo? Hindi ko po alam. Ay, nagdi-deny ka na, hindi mo pa nga alam kung anong binibintang sa'yo. Ang bilis mo mag-deny. Hindi mo pa alam kung anong bintang sa'yo. Nagdi-deny ka na. So, bodyguard mo yan, Mayor? Opo sir, yung bodyguard ko po na isa yan sir, pero issue po yung kasama po naming police sa kanya po yan sir. So, civilian siya, bit-bit na long firearms, bodyguard mo. Bali nagkasama po namin yung police. So, that contradicts your earlier statement na yung mga civilian bodyguards mo, walang long firearms. Hindi, sa kung po yan sir, sa police po yung long Sinong firearms. pulis? Sinong pulis? Si Colyado po sir. Kulyado. Andito ka, Kulyado? Wala po sir. Wala. Kasi po sir, natatakot po kami sir. Kasi mismo sa munisipyo po namin sir, nagdadala po sila ng mga long firearms sir. Actually may mga pictures po kami. Alam po namin na unregistered firearms po yun sir. Kasi may mga kaibigan naman tayong tumutulong sa atin na alam po nila, yung mga registered firearms po ni Mayor Brian Chan is puro mga pistol. May pictures po kami dito na isa na naman po sa mga imported na tao niya sir na bago lang, nagdadala po ng mga long sa munisipyo. Kaya kami po, may mga ipaproseso dapat kami sa munisipyo, pero natatakot po kaming pumasok kasi pag tumitingin po sila, para po silang na, alam mo, nang aasar sir, tapos naka-long firearm pa sa loob ng munisipyo. Chief of Police ng pare, kaya mo bang restorin yung mga tao ni Mayor na may dala-dala mga baril, long firearms na mga civilian? Kaya mo? Be sure. Arestuhin mo, ha? Ha? Pag may mag-report sa akin dito na may mga bodyguard si Mayor na civilian na may dadala long firearms o kahit short firearms, basta civilian, hulihin mo. Mayor, pag bodyguard ka, yung police lang na binigay sa'yo para hindi ka ma-charge ng private army. Yung nagdadala po ng long firearms sir, police po yun sir. Yan, police yan. May long firearm. Sino yan? Kilala mo yung Mayor? One of your bodyguards. Sino yan? Yan. Sino yung bodyguard mo na yan? Opisina mo ba yan? Mayor? City Hall, munisipyo mo ba yan? Ha? Lapitan mo. Ay, so, yan. Yan, anong pangalan yan? Dito na. Dito, Mayor. Yan, yun. Yan. Upo ka na para ma-record. Kaya nga ni Chief of Police. So, bodyguard mo yan, Mayor? Opo sir, yung bodyguard ko po na isa yan sir, pero issue po yung kasama po naming police sa kanya po yan sir. So, civilian siya, bit-bit na long firearms, bodyguard mo. Bali nagkasama po namin yung police sir. So, that contradicts your earlier statement na yung mga civilian bodyguards mo, walang long firearms. Hindi, sa kung po yan sir, sa police po yung long firearms. Sinong pulis? Si Colyado po sir. Kulyado, andito ka, Kulyado? Wala po sir. Wala. Dalahin mo si Kulyado dito, next hearing. RD. Pulis na Kulyado. Pulis. Oh, ito you have sworn to serve and protect. Yan ganyan, blatant violation of law yan. Civilian may dala-dalang long firearm. Naka-civilian. Granting na baril yan ng police. Is he authorized to bring that firearm? Oh. Bakit hinayaan mo doon sa munisipyo mo? So what kung bodyguard ni Mayor yan? Hindi siya pwede arrestuin? O pwede pala. O bakit may mga ganyan tayo doon? That's just, you don't have control of your police station. You don't have control of your EOR.
Naglipa na yung mga ganyan na mga tao na kasibilyan, may long firearm. So meaning, hindi mo kontrolado, kaya nagkakaroon ng patayan doon. So you commit to this committee. Kapag may nakita ka doon ng mga nakasibilyan, mga sibilyan na hindi pulis, may dala-dalang long or short firearm, regardless, basta firearm, hulihin mo kagad. And you submit the report to your PD right away. And RD, tawagan mo ako pag may nahuli, Can we get the name, Mr. Chairman? Can we get the name of the municipal chief of police? Chief of Police, anong pangalan mo, Chief? Jefferson? Jefferson Bukay, Police Major Jefferson Bukay. Tayo, apolitical tayo, police, Nasa gitna tayo palagi. Kahit na-boss mo yung mayor, kahit boss mo siya, dahil siya ang local chief executive, kung nakita mo yung mga bodyguard niya nagbabayulit ng batas, o kaya siya mismo nagbabayulit ng batas, aristuhin mo on the spot. Huwag kang matakot. Kahit mayor siya. Klaro yan, nagbabayulit ng batas yan. Payag ka ba? Parang gano'n ng wild west yung munisipyo mo. Ikaw ang chief of police. Sino-sino na lang may dalalang long firearms sa kasibilyan. Anong class? RD, you be sure, buong EOR mo, walang ganyan na mangyari, Your Honor, I will issue a directive on that matter, sir, that politicians using bodyguards unlawfully will be arrested by ombudsman. Dapat lang. Ang authorized magdala ng firearms ay yung mga pulis lang. Kaya maraming mga bodyguard na masiga pa sa pulis. Marami bodyguard ng politiko na masiga sa pulis dahil pinabayaan nyo. Kasalanan rin ng pulis yan. Bakit nyo hinahayaan? Hinahayaan ng mga ganyan naglilipa na. Hindi po pwede yan. Chairman. Yes, go ahead. RDC Culyado, ano naman ang kanyang infraction? I-assume natin na baril niya yan. Anong infraction ni Culyado? May I ask the PD or Chief of Police of Apari? Ang tinatanong ni Senator Coco, infraction. Anong infraction of law? Violation niya. Yung hindi niya paghuli dun sa bodyguard, sir, na gumamit ng baril, na nakasibilyan. Nagpapahiram ka ng baril mo. Ano yan? What is it? Violation of what? Baka hindi mo nasundan kasi, General. Yes, sir. Ang kwento ni Mayor, civilian bodyguard niya yan, pero yung firearm daw is a police-issued firearm kay Culyado. Let's assume na pinapayagan ni Culyado gamitin ng civilian yung kanyang long firearm. What is the violation? Yes, sir. I think he violates admin offense. There's a regulation violated by that Administratively. administrative. Criminally. Yes, sir. Is it Criminally, yes, sir. liable? He is also liable criminally, sir. Republic Act 1059. Republic Act 1059. Violation of firearms law. Firearms and ammunition regulation law. Because yes, sir. So, kinakaro natin kasi maraming nanonood sa hearing ng aming Public Order Committee. Nationwide yan eh. Kaya advance warning na ito sa ating mga kapulisan. You are not free to lend your firearms. Di ba? You issued firearms to you. Personal yun eh. You are not free to lend them kahit sa kaibigan. Kunyari may nangyari shooting, General, at matrace back sa kanya na nagamit yung firearm niya, is liable for the consequences of the shooting although he is not the shooter? He is liable, Your Honor. Baklaro dapat sa kapulisan niya because ako, Mr. Chairman, I don't think this is an isolated incident or practice. Warning na po yan, advance warning na po sa lahat yan. Thank you, Senator Coco. And Chief of Police, pag makita mo ganyan, arestuhin mo, hindi. Arestuhin. Anong kaso niya? Illegal possession of firearms.
Kahit na organic firearm ng PNP yan. Because he is not authorized to bear that firearm. Di ba? Oh. So, henceforth, bantayan mo. Ay, ikaw ang hippie doon eh. Pag nagkagulo doon, ikaw man ang sisisihin because you are the law enforcement agency na merong primary jurisdiction over that municipality. Di ba? That's command responsibility on your part. So in sport, tingnan nyo, lahat ng units nyo, sabihan nyo mga chief of police. Pag may nakita kayo mga mayor ninyo na merong daladalang armas, mga bodyguard, na may daladalang armas, arestuhin nyo. Ang pwedeng bodyguard ng mga mayor, yung mga organic lang na police. Hindi yung mga civilian nagdalang armas. Dahil very dangerous yan, alam nyo? Very dangerous yan. Ang isang civilian na may hawak ng baril na walang dokumento, very dangerous yan. Pag pumutok yung baril na yan, wala na, tapos na. Am I correct? Yes, Your Honor. That's why I'll be issuing a memo directive on that one. Yes. Be sure to do that. Para ma-maintain natin ang public order sa ating lugar. And Mayor, is refrain from doing this para hindi kayo magkaroon ng problema doon. Lahat ng bodyguard mo na civilian, sabihin mo huwag kayo magdala ng armas. Dahil violation niya sa batas. Anytime pwede kayo hulihin ng polis. Unless meron sila permit to carry firearms outside of residence, pwede. Pero kung wala silang papeles na ganon, violation of law yan. Kaya, stick to your legal bodyguards na provided by PNP. Mayor? Yes, sir. Yeah, I'm just reminding you para we have to maintain public order. That is a sign of public disorder eh. Nakita ka ng civilian na nakasibilyan tapos may dala ng long firearm. Yes, right. Civilian po yan? Civilian, bodyguard ni Mayor. Okay, may PTC, mayroon bang PTC siya para sa bansa? Dapat kasuhan yung police. Kaya nga pinapareport natin dito next hearing. Oo. Sigurado yung police dito na bayaran. And anong hawak na dokumento, Mayor, anong hawak na dokumento itong tao ninyo na siya ay, bukod sa, of course, yung bargan sa police. So ito ba'y naka-MO? Binigyan ng MO ng police para mabitbit niya yung baril na yan, Mayor, sir? Sir, hindi ko po nakita yan na dala niya po noon, sir. Imposible. Nagsasabay lang po sila siguro na concert, na umakyat po. Munisipyo yan, di ba? Opo, sir. Mayor, munisipyo. Opo, sir. Oh. Siyempre, Mayor, Nasa labas po kasi sila, sir. Nasa It doesn't labas po ng office po. alam mo naman yung mga tao nakapaligid sa iyo kung ano mga armas dala, dapat alam mo yun, you should know. Opo, sir. Di ba? So in this case, hindi naman siguro magbibigay ang chief of, sino po nagbigay? Chief of police? Issue po doon sa police po na naka-secure. Kaya nga po, I will not believe na yung police magpapahiram ng baril ng PNP sa bodyguard mo kung walang blessing from you, kung walang tawag from you, kung walang request from you. Kasi why would a policeman, an ordinary policeman or even a chief of police would grant him the privilege of carrying a long firearm which is a property of the PNP kung siya mismo lang nag-decide? Ito ay may blessing sa inyo po, Mayor, sir. Hindi po, sir. Hindi ko po alam yun, sir. Sir, hindi maniniwala ako, again, many times na ako nakakahalata rito, na may mga tahasang pagsisinungaling, in my opinion, na ang isang pulis, anong rango ng pulis nagbigay ng baril? SPO3. Ano pong katukulan ng SPO3? At anong posisyon po ng SPO3? Secretary Mayor. Okay, so si SPO3 lang ang nagbigay ng long firearms dito. Maski na. No, maski na pahawak, hindi dapat ipapahawak yan. I don't believe that. See, meron ng pahawak sa CR. Baka mamaya sabihin, nagmerienda lang, o, di ba?
Ikaw naniwala ka? Hippie ka? Naniwala ka ganon? Pinahawak lang? Ha? Di ba, baril ko, asawa ko? Ha? Baril ko, asawa ko. Hindi yan pwede hawakan ng iba. Magsisilos ako kapag hawakan niya ng iba. Yan pa, ang yabang pa niya pumurma, naka-tactical sling pa yung kanyang M16. Eh, naniwala ka sa explanation niya? Yun po yung sabi niya, Your Honor, si SPO Tricollado, sir. Mr. Chairman, Yes, go ahead. kailan kayo nag-usap ni Collado? Ngayon lang? Dati na po yan, sir, na pinalabas din yan na picture, sir, kaya... Nagamit na pala issue yan before. Yes, sir. Yan ang explanation, sir. Yes. Okay. Pero still, Mr. Chair, yung palusot na yan kasi magsi-CR lang, kaya pinabitbit muna sa kasamahan. That is bullshit. I'm sorry for the word. That is kalokohan. Yan talaga ang issue na baril sa taong yan. Kasi malaki mama siya at yung baril bagay para sa kanya. Yun yung iniisip ng kanilang chief security. At sino yung chief security? Yung nga si Police Master Sergeant. Na tama rin po kayong sinasabi niyo po, Mr. Chair, yun naman talaga ang lingwahe sa mga polis. Baril mo, asawa mo. You will never ever leave your gun just anywhere. At you will not leave your gun, you will not leave your house without it, and much more, you entrust your gun to someone other than yourself. Kasi, in this case, i-entrust niya yung baril niya, tapos police pa siya. I don't think na entrust ang nangyari dito. Talagang binigyan ng baril ito kasi yun talagang patakaran. Lahat ng bodyguard ni Mayor dapat may mga long firearms. So yung police Master Sergeant nakasuhan na, Mr. Chair? Nakasuhan na ba ito? Yung Master Sergeant nakasuhan? Wala. Hindi pa. Hindi. So, nandito pa siya ngayon? That matter, next hearing, isama nyo. Ha? Yes, sir. Now, yung instructions mo na yun, sinunod ba? Yes, Kasi sir. ang sabi ni Mr. Alameda, ilang beses kanyang kinausap, walang action until na kinausap niya mismo itong si Major. So dalawa lang kita ko niyan is either sinunod ka later on or walang nakarating, nakautusan kay Major at siya nang gumawa on his own, autopropyo na para linisin na yung pagdadala ng firearms ng mga civilians sa lugar. Am I reading it right, Mr. Alameda? Your Honor, once lang po, sir, pero matagal po, sir. Talagang in-emphasize ko po na yun yung problema, sir. Kasi- Once. Opo, kasi lagi po kaming pumunta ng munisipyo, sir, kasi contractor din po ako, sir. Natatakot kami, sir, kasi lagi po Kaya siya nga, may... kaya nga, nung sinabi niyo po kay Major, Opo. gaano katagal? Matagal po, sir, kasi meron yung siguro 1 month po, sir. Nakikita ko naman yung bodyguard na, sir, kasi pumunta kami ng park po, sir. May mga nalalaglag na halos malaglag po yung mga baril. When you informed General Nomboa about that incident na kinakatakutan mo, after a month, paulit-ulit mo nakikita na may mga baril pa rin sina mga tao ni Mayor. And then that's when you went to him. Yes, sir. Opo. Immediately after na makausap mo si Major Mukay, nawala na yung problema. Po, sir. Pumupunta po kami ng munisipyo, sir. Wala na pong mga halos di mo nga na makita yung mga bodyguard niya doon, sir. So, Major Mukay, yung pag-action nyo doon sa request ni Mr. Alameda, was it because upon the instruction of General Ramboa or dahil kayo po mismong umaksyon na doon sa request ni Mr. Alameda? Good afternoon, sirs. Meron pong directive na binaba sa amin, sir, na tignan nga itong mga civilian bodyguards na nagdadala ng mga baril, sir. The directive came from who? From regional office, sir. Okay, so bakit ang tagal? Okay, so meron talaga palang directive si General. So bakit it took you a month para i-execute yung directive na Hindi po, sir. pinapa-execute sa'yo? After receiving that directive, When sir, did you receive it? When did you receive the copy of the directive? i-review ko po, sir, yung yung memo na Kasi binaba sa amin, sir. kung tugma natin, Mr. Chair, sinasabi ni Mr. Alameda, 1 month, right? Yes po, Your Honor. 30 days na
nagsumbong siya kay General. Ang sinabi ni General, agad-agad, di ba? Nag-issue siya ng directive at ipinasa niya po sa lahat concerned. Kasama na po kayo doon. So bakit pinaabot mo pa ng 1 buwan? Pagkatagal-tagal, meron ka na pala natanggap na directive from him, from the General. Yes, sir. After receiving that directive, sir, agad po naming umaksyon, sir, na No, you did not. Kasi kung umaksyon ka na agad-agad, hindi na kailangan pang puntahan ni Mr. Alameda. Tama, Mr. Alameda? Yes po, sir. Oh. Kaya pinunta ni Mr. Alameda kasi after na pumunta siya kay General, 1 month na wala pa rin action, nakikita pa rin niya paulit-ulit, may dalang baril ng mga bata ni Mayor, kaya kanya pinuntahan. Ngayon, ikaw pang nakakuha ng credit. Para lumilitaw, dapat hindi ikaw bigyan ng credit, dapat si General. Kasi nag-issue pala siyang direktiba. It just so happen, on time, yung direktiba in issue niya, it just so happen, mabagal ka magpa-implement. Sa anong kadahilanan? Wala pong ganun na ano, sir. Ang sa amin, sir. No, sir, kasi dito lumalabas kang hero kanina na pinuri pa kita Pinuri ka ni General Bato Senator Bato. Hindi Ulitin ko nagsumbong siya kay General. More than a month ago. Sabi ni General, agad-agad nag-issue ng direktiba, pinakalat niya sa mga concern ng mga police. Okay? And I'm sure natanggap mo rin yun. Yes, sir. Huwag mo sabihin sa akin na 1 month later mo natanggap yung direktiba. Hindi right? Hindi po, sir. Okay. How long was it since nagsumbong si Mr. Alameda kay General natanggap mo yung direktiba? Anong date? I-review ko po yung sir, yung memo na binaba sa amin, sir. So, lumilitaw dito, it's either mabagal ka, umaksyon doon sa direktiba ni General or talagang wala ka natanggap na direktiba. In this case, ikaw na mismo nagsabi, may natanggap ng direktiba, kaya lang mabagal ka umaksyon. So dapat hindi ka niya bigyan ng credit. Kasi dito kanina sabi niya, in fairness to, kumbaga parang pinuri ka pa. Bawiin mo yung pagpuri mo dito. Yes po, Your Honor. Di ba? Tama. Oo nga, kasi pinuri niya ito. Parang lumilitaw na si General inutil. I'm just being fair here. Kasi binibira ko na nga si General kanina na marinig ko yung statement ni Mr. Alameda. Yung pala, dapat hindi si General birahin ko. Dapat ikaw birahin ko rito. Dapat, Your Honor, Senator Tolpo, dapat ang birahin talaga dito is yung Chief of Police. Exactly. Dahil hindi na dapat si Ruel Alameda, hindi na dapat pupunta pa kay RD na mag-complain na, sir, maraming armado doon na bodyguard si Mayor Juan Chan. Dapat ang police ang Chief of Police, nandun sa harapan ng munisipyo ito, katabi lang yung police station Pero alam mo, nakikita niya dapat huli na niya kagad. pero alam mo, Senator Bato, Mr. Chair, in so many cases na nainkwentro ko, the Chief of Police always is beholden to the Mayor. Correct. Kasi ang Chief of Police ang namimili, ang Mayor namimili kung sino maging Chief of Police niya. That is another provision of law that we have to amend. Exactly. Yeah. Yan po, gagawa ko ng batas tungkol dyan. I'm talking to my legis group already. Yeah. Telling you that. Yeah. Yeah. Thank you. Maraming beses nagagamit din po sa eleksyon ang mga pulis natin, na mga mayor. Nakita mo kung gaano kalakas pumalakbak ang mga pulis? Kasi for the longest time, yan ang palaging complaint nila talaga Correct. Yung mga magagaling na opisyal, dahil walang connect kay mayor, walang connect kay gobernador, hindi makapwisto. Also, Mr. Chair, kapag yung isang pulis na punesto ni mayor at pinagawa ng illegal at hindi pumayag si COP, sisibakin, papalitan. Ganun Tama po. ka. Tama. So it's about time. It's about time. So again, It's about babalik tayo dito kay Major Mukay. Major Mukay, binawi mo na yung puri mo dito. Huwag mo na purihin to next time. Yes po, Your Honor. Ito dapat purihin mo pala si General Romboa. May I say something, sir? Yeah, go ahead. Yes, sir. Sir, I remember the words of Mr. Roel G. Alameda when he told me that in Tagalog na grabe naman itong mga sitwasyon na to. Sabi niya when he sent me the photograph in the Viber in the Viber na kami na nga yung biktima, kami pa yung lumalabas na tinatakot. I remember that statement and that was the time he sent me the photograph in our Viber, sir. And I have consistently made instructions to the members of the Special Investigation Task Group Alameda on the manner of investigation that they should
proceed. Dito na lang yung mga bodyguard ni Mayor Alameda, Mayor Chan. Can you please stand up? Yung mga bodyguard na kasama? De, upo ka na, nandito ka na. Kayo? Tatlo lang kayo? Upo kayo dito. Sayang, andito na kayo. Kapag pagsasalitain ko kayo, pakinggan ko kayo. Upo kayo dyan. Mauna yung ikaw, magpakilala ka at sabihin mo yung kwan. Anong alam mo? Ako po si Freddy Molina po, as a security guard po ni Mayor Chan. Civilian ka. Opo. Ilang years ka na kay Mayor? Noong 2020 po. 2020. Ikaw, next. Sabay lang po ni Dennis po. Ha? Sabay po ni Dennis. Ako po si Romel Paltaw po. Kasama ka ba sa persons of interest na sinabi kanina? Kasama ka? Opo, Binanggit na pangalan? Opo. So ano masasabi mo tungkol dyan? Hindi po totoo. Hindi totoo. Opo. Hindi totoo na ano? Yung kwan po na binibintang po. Ha? Ano? Ano binibintang pala sa'yo? Hindi ko po alam. Ay, nagdi-deny ka na. Hindi mo pa nga alam kung anong binibintang sa'yo. Ang bilis mo mag-deny. Hindi mo pa alam kung anong bintang sa'yo. Nagdi-deny ka na. Ikaw naman, Mr. Molina, kasama ka ba sa binanggit na pangalan kanina? Opo, sa una kanina po. Ha? Opo, yung sa security po, nabanggit po pangalan ko. Yung persons of interest, kasama ka, di ba? Opo. So anong masasabi mo tungkol dyan? Wala po akong alam dyan. Wala kang alam. Wala po. Wala kang alam sa ano? Sa binibintang nila na ganyan po, yung personal interest po, yung ano. Sigurado kayo, wala kayong kinalaman doon sa mga pangyayari? Wala po. Walang kinalaman at walang alam. May alam kayo o wala? Wala po talagang alam po. Anyway. Mr. Chair? Yeah, Singit. wait. Okay, all these bodyguards mentioned doon sa person of interest, total, ni-request ko na rin sa pinaka-bodyguard, main bodyguard ni Mayor. Payag ba kayo mag-submit yourself to a lie detector test na para mapatunayan na wala talaga yung kinalaman dito sa ibinibintang sa inyo na kayo po person of interest o dapat hindi kayo person of interest. Ito'y voluntary. Payag ba kayo? Opo, sir. At ikaw? Opo, yes, Honor. Okay. Thank you for your honesty. Gusto ninyo. So, anyway, wala naman kayo tatago kung wala talaga kayong kinalaman, di ba? So, para klaro, para transparent tayo, di ba? Okay, matakot. Nandiyan si Lord, nanonood sa atin. Kung wala tayo kasalanan, wala tayo dapat katatakutan, di ba? Okay, mag-alala. Lalabas at lalabas sa katotohanan nito dahil ang pulis hindi ihinto yan sa pag-imbestiga at ang NBI. Tuloy-tuloy yung investigasyon nila. So, meron bang gusto magsalita? Before we proceed to the next item? Wala na? Okay na? Kayo, mga pulis, dagdag nyo. Side ninyo, Mayor. Meron pang gusto magsalita? Sir, Yeah, go ahead. yung sinabi po kanina ni Roel Alameda po, sir, na nagja-jogging po ako sa park. Hindi po ako nagja-jogging dun kahit nung natapos na yung park, sir. Hindi daw siya nag-jogging doon na Roel. Po, Your Honor, hindi po siya, sir, yung mga bodyguard niya po. Alam po namin na unregistered po yun, sir, kasi nakasabayan po ng misis ko and then yung mga anak ko nag-apply po ng LTAP.
Yung mga bodyguard po niya, yung mga nagja-jogging doon, sir. Actually, marami pong mga nagre-report sa amin, sir. Yung gusto ding tumulong na yung mga bodyguard daw ni Brian. Kung minsan nakita ko rin po, nagja-jogging po talaga, halos malaglag na yung mga baril po nila, sir. So hindi pala ikaw ang nagja-jogging, yung mga bodyguard mo. At may halos nalalaglag na yung mga baril. Mr. Chair, tanong ko lang. Ay, Bakit magba-jogging ang mga bodyguard na may nakasukbit ng baril? Di ba pag nag-jogging ka, sports attire ka at wala ka dapat baril? O, bakit nagja-jogging na may baril? Yun nga po ang hindi ko maintindihan, sir, kung bakit ginagawa po nila yun, sir. Ano yung short nila? Yung nakamaong, naka-shorts? Hindi, short, may short po, may bag po yung mga yun, sir. Kasi makikita mo talagang mga baril po yung mga laman nila, sir. Ano yung grupo sila nagja-jogging tapos lahat sila di baril? Hindi naman po, sir. Hindi naman po grupo, sir. Marami din po yung mga kamag-anak po namin, sir, na nagsasabi na, nagkikwento po sa amin na minsan nakita ko rin po, tapos nakikita din po nila yung Nagja-jogging. Opo. Tapos sportswear, tapos may sukbit na baril. Opo, sir. Tapos nahulog yung baril. Hindi naman po, sir. Halos mahulog na daw po yung baril, sir. Ganun po yung description ng mga... Kasi nakikita ko sa mga ibang VIP, especially sa US, yung Secret Service, pag nagja-jogging yung presidente, nagja-jogging din yung Secret Service, although naka-sportswear, may mga sukbit ng baril. Parang ganun ang dating. So walang kasamang VIP. Wala po, sir. Wala po. So wala silang sinasabayan na na-jogger. Wala po, sir. Wala po. Okay, nagja-jogging lang sila, tapos may kanya-kanyang bitbit na baril. Bakit natatakot yung mga bodyguard nila? Ba't nagdadala ng baril? Yung mga bodyguard kahit nagja-jogging. Yun po ang hindi ko maintindihan, sir, kung bakit po. Kahit nga sa loob ng munisipyo, sir, di ba, de baril po sila, sir. Hindi po namin maintindihan, sir, kung bakit kahit sa loob ng opisina po ni Mayor, may mga long po sila. Ang dami niya pong bodyguard. Nagtataka rin po kami, Mr. Sir. Alam mo, yan yung problema natin, Senator Tolpo eh. Ang police, pag mag-jogging, ayaw magdala ng baril. Tamad yung police eh. Kahit sila ang authorized na magdala ng baril, ayaw magdala ng baril yan pag mag-jogging. Ang civilian, kahit hindi sila authorized magdala ng baril, pag nagja-jogging, magdadala ng baril. So, ibig sabihin, ito, ganyan ka power tripping yung mga bodyguard na nabigyan ng kunting power. Magbigyan ng isang mayor ng kunting power, yun na, power tripping na. Kahit nag-jogging, magdadala ng baril. So, makita mo talaga na parang feeling legal, feeling authorized, dahil mayor nila ang boss nila. So, gano'n ang nangyayari dyan. Please, ayaw authorized magdala ng baril, ayaw magdala ng baril, lalo na pag nagja-jogging. Itong hindi authorized, mahilig magdala ng baril. So, anong magiging conclusion natin dyan? Matanong ko lang, Mr. Chair, si Mayor. Mayor Chan, bakit ang dami niyong bodyguard at long firearms pandala ng mga bodyguard ninyo? Anong reason? Meron ba kayong death threat? Meron po noon, sir. Saan galing? At yan po ba na-process na yung death threat? Kung saan ang galing yan? Lumapit na ho kayo sa PNP. Ito ba recorded, nakablatter sa PNP? Yung meron kang death threat? Kailan niyo po binatter yan? At pinosusuban ng PNP yan para kayo po mapayagan na magkaroon ng napakaraming bodyguard at mga long firearms. Po yung threat assessment po. Sino pong gumawa ng threat assessment? Sila Epe po. Ito? Si Major Mukay? So Major Mukay, anong klaseng threat assessment na ginawa mo para payagan mo magkaroon ng sandamakbak na bodyguard? So si Mayor, up to the fact na pati ba naman long firearms, pinapayagan siya magdala. Anong naging resulta ng threat assessment ninyo? Pinapasa po kami ng threat assessment, sir. Doon sa after na nung nangyari yung sir, nung Alameda case, sir. Kaya pinasa namin, sir, based on doon sa Alameda case, sir. So, after na nangyari, saka sila naghingi ng threat assessment. Yes, sir. So, ibig sabihin, Mayor, takot ka na baka ng kampo ni Vice Mayor dahil saka ka lang nakapil ng threat after namatay yung Vice Mayor mo. After pinatay yung Vice Mayor mo. Hindi po ako nag-appeal po. Bale si Hepe pang pumunta sa akin para mag-call ng threat assessment po. Okay, sige ako. Sige, go ahead. Mr. Chair, pero bago na-ambush si Vice Mayor Alameda, ganun na din ba kadami ang security ni Mayor? Yes, sir. What I know, sir, is nung last na election pa sila andun na, sir.
Kaya nga, Yes, sir. so even before the ambush, marami ng bodyguard si Mayor Opo, sir. at nagdadala ng mga long firearms. At ginawa niyo ba ng threat assessment yun? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So bakit nyo inaalaw, ikaw ang chief of police, makikita nyo isang mayor, sandamakmak ang bodyguard, hindi ka ba na-alarma doon? Basta ka muna, private army nito, ang daming bodyguards. Hindi mo man lang nilapitan si Mayor, Yorme, Mayor, ang dami nyo pa atang bodyguard. O pwede ho bang malaman? From my assumption, sir, last December, sir, wala na po akong na threat or mga mangyayari, sir. Okay, so wala ka alam na threat. So dapat doon pala na-alarma ka na. Wala palang threat to sa iyong sa iyong pagtingin. Eh bakit ang dami-dami yung bodyguard at mahaba pang baril na dala? Yes, sir. Yun po yung hindi ko na sir. Wala naman po akong naramdaman or na... Kaya nga, pero alam mo na marami siyang bodyguard. Nakikita mo yan. Posible, may intel ka na ang daming bodyguard nitong isang mayor. Wala naman palang sa assessment, wala naman palang death threat at long firearms mga dala. Anong meron? Sana man lang, gumawa ka ng investigation o kahit man lang lumapit ka kay mayor para magtanong, Mayor, baka makatulong ko sa iyo. Kung nahihiya ka sa kanya, baka makatulong ako sa iyo. Eh, ang dami yung bodyguard at meron ka mga long firearms. Ano bang meron? Bilang chief of police, you have the right and authority to confront and ask the mayor. Yes, sir. But you did not. Ang nakikita ko po, sir, na bodyguard niya nun, sir, dalawa lang po, sir. Si Mr. Dennis de Guzman, sir, at meron pa pong isa, sir, na hindi ko lang alam yung pangalan, sir. Dalawa yung una nakita mo Yes, sir. na merong long firearm. Wala po akong nakikitang long firearm, sir. So dalawa nakita mo and then matapos ng ambush, biglang dumami. Opo, sir. Okay. Nagpagawa siya ng threat assessment sa inyo. Bale, inano namin, sir, yung threat assessment niya, sir. So, naging basihan namin, sir, is yung sa nangyaring sir, yung sa Alameda case, sir. Teka muna. So base lamang ng nangyari doon kay Vice Mayor Alameda, sinabi niyo na agad, kailangan niya magkaroon ng bodyguard, maraming bodyguard kasi meron siyang death threat. Hindi, kailangan sa threat assessment para bigyan mo ng PTC ang isang sibilyan, katulad ko, nung mag-apply ako ng PTC, katakot-takot ng threat assessment, kailangan magbigay pa ako ng mga text messages, magbigay pa ako ng mga chat, etc., mga sulat na pinadala sa aking radio station. I have to undergo that kind of process. In this case, assessment, ina-assume mo lang dahil namatay si Vice Mayor, inambush si Vice Mayor, at maaari siyang ang suspect or person of interest, kaya inassess mo na agad na kailangan niya ng maraming bodyguard at long firearms? Hindi po, sir. Bale, na-interview din ng personnel natin si Mayor, sir, na siya rin mismo ang na may threat, sir. Kaya Ano pinakita niyang threat sa'yo? wala po, sir. Verbal lang na sinabi niya na sir. Na So, ibig sabihin, kahit na sinong superato lumapit sa'yo, sabihin, Major, may death threat ako. Okay, sige. Mag-bodyguard ka niya ng sandamakmak. So, wala ka hiningi ng mga ebidensya, documents. Dapat wala. dokumentado yung mga death threats. Wala po, sir. Kasi kasi Mr. Chair, anybody can invent. Pwede mag-invento. At lahat magkakaroon agad ng sandamakmak na bodyguard. Is that the way you do threat assessment? From the person you're doing assessment, just by his mouth saying na I have a death threat and that's it. Naniniwala ka na. Bible truth na yun sa'yo. Yes po, sir. Yan po yung ginawa namin, sir. Then, Threat assessment kay Mayor nun, sir. then you should undergo training, seminar and training to do a proper threat assessment. Hindi tama yung threat assessment mo yan. Just because na-ambush si Vice Mayor, agad-agad, i-assess mo na agad na meron siyang death threat kahit wala naman palang ebidensya, wala naman palang mga tawag sa telepono, recorded conversation, o video, o even chat, o text, wala man lang ganon. So, not counted yung threat assessment, dapat may mga ganong klaseng ebidensya. You follow me? Yes, sir. Yes, sir. So, Yeah. i-retrain siguro ito, seminar, itong mga polis na ito. Kailangan ng kwan ito. Senator? Kailangan i-remind itong mga pulis natin about our policy against private armed group. Marang nakalimutan na niyo yan. What is the definition of private armed group? 2 or more armed. So yan, kay Mayor, sobra pa sa 2. So private armed group na yun. Ang sabi mo, General Rambawa? Sir, pertaining to that, the threat assessment, after the killing of Vice Mayor Alameda and the killing of 2 weeks after the killing,
follows the death of killing of Governor Degamo of in Visayas. We were called to attend a command conference in Kamkrame, and we were directed to conduct threat assessment to all elected government officials, and that was parallel to the preparation of the barangay and Sangguniang Kabataan elections 2023. And that was a preparation, sir, of on the gathering of threat assessment to all elected government officials was a directive from the Chief PNP, the then Police General Rodolfo Osorin Jr. That prompted us, Your Honors, to visit elected government official and request and to get their threat assessment, which is a timeline of submission to Kamkrame, Your Honors. Kasi, Mr. Chair, kung ganun pala, tuwing merong ma-ambush na isang politiko, kailangan pala yung katunggali niya, let's arm him to the teeth, na kailangan ipaghandaan siya at bigyan siya ng maraming bodyguard. Kasi baka siyang babalikan. Parang ganun yung premise nyo. So lahat ng mga na-ambush na politiko, yung kanyang katunggali, kailangan bigyan ng proteksyon? There was an assumption that there was an imminent threat to other elected government officials, Your Honor. Other government officials? Yes, sir. Pero in this case, particularly lang si Mayor lang ang nagdagdag ng bodyguard. Yung mga ibang politiko doon sa lugar, hindi naman nagdagdag. Probably, sir, it was his decision, his determination that he should add security to his... Kaya nga, when he added security, that was because pumunta siya rito kay Major Mukay at si Major Mukay nagbigay ng threat assessment na yes, meron ka talagang mga death threat, may dahilan ka para magkaroon ng maraming bodyguard. Yun sinasabi kanina, that shouldn't be the case. Kailangan, kahit na meron nangyaring ambush sa isang politiko sa isang lugar, yung threat assessment dapat gawin tama. Dapat may mga dokumento that will magpapakitang evidence na talagang merong panta sa buhay nitong politiko na nangailangan ng maraming bodyguards. Sir, but the circumstances necessitating a greater number of security personnel is not the mayor is not entitled to it. It's just his decision to maybe increase his number of security personnel. Kaya nga, if that happens, nandung po papasok yung ating kapulisan para sitahin. Para sinasabi nga ni Senator Bato, private armed groups na yan. Ang dami-daming bodyguards, pag nagja-jogging, halos malaglag na yung mga baril, nakikita po ng mga civilian, and then may mga long firearms, doon dapat ma-alarma na kayo. Bakit ang daming bodyguard nitong isang mayor? Di ba? Mas lalo nga nagkakaroon ng threat yan. Not only threat doon sa kung sino man pinag-aano nila, pinaghandaan, threat sa komunidad. Paano kung naging trigger happy yung mga bodyguards? Yung mga bodyguards ba, did they train to be VIP bodyguards? Dumama sila sa PSPG? There were no records of training, sir, of their bodyguards. Yun nga, so doon pa lamang, gagawa na kayo ng threat assessment against the bodyguards. Na ang dami nila at may mga baril sila, wala man na silang training sa PSPG or sa any security agency for that matter. Kasi I would understand kung sila ay galing sa isang security agency, hinire sila as security because these people are trained. Kung sila ay hire sa gilid-gilid lang, they shouldn't be carrying guns and dapat kinukumplanta sila, especially doon sa jogging areas. Sabi ko nga, paano kung naging trigger happy lang mga ito, nagpaputok na maril, konting kalabit lang, siga ka, ba't mo ako tinititigan o kinalabit na maril? So, yun po ang nakaalarma, General. Hindi lang sa ganun, Senator Tulfo. Kundi, it happens na nagja-jogging ka rin doon sa plaza na yon. Nalaglag yung baril ng isang bodyguard na walang training. Pumutok. Loaded, naka-open hammer, pumutok, tinamaan ka ngayon. Ay nako. Your Honor, can I speak? Hintay ka lang muna. I will go to you later. Patapusin muna si Senator Tulfo. Tawagan kita mamaya. Yan ang mahirap kapag gano'n ang mangyayari sa atin. So, this is a lesson to all
PNP units. Hindi lang particularly Region 2 or Cagayan Province, Cagayan Region. Sa lahat na ito, tingnan nyo yung mga local, not only the mayors, alam natin marami dyan na mga politiko, congressman, o konsihal na sangkatutak ang bodyguard ng mga civilians. That's already private army. Definition natin ng private army is only 2 or more. 2 or more. So private army yan, then they are liable. Lalong-lalo na kung wala silang authority to bear firearms. That's illegal. So dapat gawin yung action, appropriate action. So I'm reminding the whole PNP, dapat ganun ang action ninyo. Huwag kayo magpabaya. Dahil nga, pag magpabaya kayo, yun na, magkakaroon na ng krimen afterwards. So, Mr. Chair, Maxine, go ahead. so next time, siguro, a reminder sa ating mga taga-PNP from the chief of police down, kapag may ganong insidente na may na-ambush na isang politiko sa isang lugar, huwag nyo agad i-assume na yung katunggali niya ay maaring suspect at babalikan. It could be possible suspect later at babalikan siya. Kaya papabayaan lang natin na magkaroon siya ng maraming bodyguard. In this case, you, Mr. Mukay, nung nagpagawa siya ng threat assessment sa iyo, sabi mo, oo, meron nga ikaw possibility na baka may mangyari sa iyo. Yun yung lumitaw sa threat assessment mo, di ba? Na meron talagang threat. Tama? Yes, sir. We conducted interview to our mayor, sir. Kaya nga po, so lumitaw sa inyong threat Yes, sir. assessment na indeed meron siyang threat sa buhay niya. So imbis na pag-allow mo, bigyan siya ng mga civilian bodyguard, sana dumaan siya sa proseso, pumunta siya sa PSPG na nag-request ng bodyguards. Kasi kung nangyari yun, at least yung mga bodyguards, dagdag bodyguards niya, is sanctioned by the PNP. Diba? Nasa batas natin. Mas lalo pa siya maprotekta na maayos kasi mga legit na mga miyembro ng PNP ang magagwardya sa kanya kung talagang lumitaw na meron siyang threat assessment. You should have recommended to him na, Mayor, sir, yes, meron kang threat assessment. Then I would request as Chief of Police sa mas mataas sa akin, sa region o sa krame, na mag-provide ng additional 2 more policemen. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung bahala ka na, Mayor, kumuha ka dyan ng isang batalyon na civilian bodyguards, no problem kasi pumasa ka na sa threat assessment ko. Di ba? I did not recommend, sir, na kukuha po ng bodyguard si... I know you did not recommend. Parang ganun na po yung nangyari. Kasi pinabayaan mo lang na magkaroon siya ng maraming bodyguard. Which is the chief of police. Sa lugar na yun, meron kang karapatan na harangan yun. Mayor, wag. Hindi pwede yan. Napakarami mong bodyguard. Private army na yan, Mayor. Kung gusto mo talaga, pwede akong makatulong sa'yo. Mag-request tayo sa Kamkrami. Madagdagan ka ng police bodyguards na galing sa PSPG. Tama? Yun dapat. At hindi mo lang yan karapatan. You are duty bound. You are duty bound to lasitahin si Mayor kapag ganun. Yes, sir. Duty bound ka. That is your duty. So, Senator Tolpo, you're raising your hand? Yeah. Sir, pabubulahanan ko lang po yung pagja-jogging sa parke. Wala pong nagja-jogging na bodyguard. Sir. Walang nagja-jogging. Wala po. So wala daw. Well, Mr. Alameda. Sir, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Hindi na naman po So, sabihin yung... tanongin kita, Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? Mayor po. See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon, nagdadala ka na baril ni Mayor, dala mo. Wala po, hindi po. Di, pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo. That's illegal. That's illegal. Hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Pero po, Your Honor, ala pong nagja-jogging na... Hindi nga sa jogging. Wala na tayo sa jogging dito. Dito tayo sa pagdadala mo ng armas. Hipe, take note. Yes, sir. Itong mga bodyguard na ito, pag may dadalang armas, aristuhin mo, ha? Yes, sir. Ha? Yes, Hindi sir. po pwede yung porque bodyguard ng mayor, tahasang magbabayulit nila ng batas. Chairman, That's not
acceptable. Mr. Chair, pwede makasingit. Go ahead. Mismo nang galing sa bibig niya na yung baril niya, baril ni Mayor, Hepe. So, hindi mo man lang chinek yung dagdag bodyguard niya na tinanong mo man lang sana si Mayor, Mayor, yung mga bodyguard mo, may mga lisensya ba yung mga baril nila? Hindi mo tinanong si Mayor? Na hindi ka na alarma na nagdagdag bodyguard si Mayor, mga civilian at long firearms pa. Hindi mo man lang tinanong sa kanya na Mayor, yung mga bodyguard natin dyan, mga bodyguard mo dyan na nadagdagan ka ng kung ilang piraso yan. Sila ba ay may mga permit to carry o meron ba silang permit to carry outside? Kahit man lang PTC, kahit man lang halimbawa na lang, okay, yung PTC, did you ask the Mayor? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, na-recommend din natin kaya nga nagkaroon ng LTOP caravan dun sa Apari, sir. Kaya nag-apply ata sila, sir. Lahat ng bodyguard ni Mayor, sir. Pero ang ibig sabihin, nung umpisa pa lamang na nakita mo ng mga bodyguard niya, civilian, at may mga dalang baril, hindi mo man lang sinita. Duty bound ka, sabi nga ni Senator Bato, and mind you, dating PNP chief siya. O duty bound ka na para sitahin sila. Na, teka muna, mga Brad, yung mga baril na bitbit nyo, may mga lisensya ba yan? Ginawa mo ba yon? Kasi kung ginawa mo yon, na-arresto na sana mga to. Kung gagawin mo ng tamang trabaho mo. Kasi sabi niya, wala raw lisensya, yung baril hawak niya kasi baril doon ni Mayor. Doon pa lamang, hinuli mo na sana siya. Pero I know, hindi niya kayang huliin kasi, again, he's beholden to the Mayor. We understand. But then again, aminin mo na lang na napabayaan mo yung ganon, pero this time around, never na mangyari yan. Okay? Yes, Your Honor. Ha? Yes, sir. Alam ko yung shortcomings mo. Aminin mo lang na napabayaan mo si Mayor na maghawak ng bodyguard na marami. Pero ngayon, dapat hindi na po pwede yan. Not in my time, sabihan mo si Mayor. Mayor, kahit ikaw ang Mayor dito, ako ang hipi ng pulis dito, ako magpapatupad ng batas, you cannot do that. Pero Mr. Chair, again, kailangan mabago natin yung batas. Yun nga. Mabago ang batas. Naalisin na sa kapangyarihan ng mga mayor, ng mga politiko, yung ating PNP. Dapat national na ang mag-assign ng chief of police, PD, RD sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi na po yung mga politiko. Yung siyempre, nagka-file ako ng amendment yan. Mag-file ka rin para marami tayo mag-file. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. So, sino pang gusto magsalita? Okay na tayo? Ha? Pakiplay nga yung video, yung ambush incident. Pakiplay. Tingnan natin. Nahuli tuloy ang pag-play. Dapat kanina pa yan pinilay natin. Take note ha, ito yung mga police. Pause mo na, pause. Ito yung mga police. Sampal yan sa inyo kapag mayroong nag-checkpoint doon na kriminal sa mga kalsada ninyo. Napaka-inutil talaga ang dating natin dyan kapag ganun. Yung mga kriminal, yung mga gun for hire, nag-checkpoint sa National Highway, papuntang Manila. Main highway yan eh. Nakapag-checkpoint sila doon, bro, sampal sa atin yan. Take note, kaya dapat proactive kayo. Trolyahin niyo lahat ng lugar ninyo. Ay, hindi dapat nangyari ito kung pinapatrolyahan ninyo. Please play. Go ahead. Continue. Na-encounter. Ayun. Putang ina ba? Nagtago. Tangina ba rin? Shit. Fuck.
Shit. Gunman? Gunman ata yun. Tago ka, Sir Sandy. Lipot kaya tayo doon, sir? Oh, gagi. Pinagbabaril eh. Kanina to eh. Ay, yun yung inaabangan nila. Ay, may baril oh. Yun yung inaabangan nila kanina. Patay oh. Okay na, okay na. Patay, gagi. Tumba na. Patay. Pinaulan na ng bala eh. Tangina, binabaril yan eh. Uy! Shit. Ipak na, pinuputo ka no, kaulo. Gago sa ulo oh. Pinaulan na ng bala. Hello, sir. May baril lang dito. You can just imagine the grief of the widows. Nakita nila yung video na yan. Na-imagine nila yung husbands nila na sa loob ng sasakyan, walang magawa at niraratrat ng mga putang inang mga gunman na yan. Ang galing lang pumatay. Diba, Mr. Dennis de Guzman? Ang galing lang nila pumatay, ano? Nang walang kalaban-laban. Dapat makahanap sila ng katapat. Diba? Bodyguard ka man. Dapat makahanap sila ng katapat, diba? Ha?